Okay, magandang umaga ho sa ating lahat, mga kabiyaya. Good morning, Pastor. Good morning sa Morning, lahat. Pastor. Morning, Pastor. Merry Christmas. Good Morning po, Pastor. Good morning, Pastor. Good morning din po sa lahat. Charito. Morning po sa lahat. Charito morning. Okay, so magandang umaga ho sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at maging mga nasa ibang bansa po sa panig po ng daigdig, mapa Japan, mapa Amerika, mapa Middle East, mapa Asia, Europa, lahat po ng mga kapwa ko Pilipino na nakikinig o nanonood sa broadcast na ito. Welcome po kayo dito sa The Bride of Christ TV, ang eye-opener po ng page ng mga Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Yan. Okay, pasensya na kayo na ngayon lang tayo nagbukas dahil kanina on time naman tayo, nataon lang talaga na nagkaroon ng technical issues sa ating computer, no? Oh. Pasensyaan nyo na po. Nagulat din ako. Akala ko nag-rapture na rin. Sabi ko, nandito pa naman ako. Pati yung mga robot ko, nandito pa naman. Kasi pag nag-rapture kasi, naniniwala ako na pati yung mga robot ko rito kasama. So, ayun o. Okay, so it's already 5:50 a.m. So we were going to this service until 7 or 6:50 a.m. So, sige, mag-start na tayo. Manalangin muna ulit tayo. Panginoon, hingi ko po, Panginoon, Lord, ng pabor mo, Panginoon, na nawa magtuloy-tuloy itong aming simbang madaling araw hanggang alas 7, Panginoon. Naniniwala ako, Lord God, na okay na to, Panginoon. Okay na yung computer ko, Lord. At ang panalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa mga taong umaten, mga dinala mo rito. May dahilan po kayo kung ba't sila nandito, Panginoon. At ang gawain ito, Panginoon, ipangunahan mo, Panginoon, ang iyong Santong Espiritong Banal lang siyang mangusap sa umagang ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang palakpak uli kay Lord. Okay. Okay, so start na tayo, no? Okay, ang tanong kasi dito, binago ko yung pamagat, no? Should we celebrate Christmas on December 25? Dapat ba na tayo ay mag-celebrate ng Pasko tuwing December 25? O bakit may specific date tayo, no? Kasi nga ng mga nakaraang araw, pinag-aaralan natin, pinag-uusapan natin na yung Pasko na to ay ang origin pala nito, December 25th, is pagan. Yung mga ngayon lang naka-attend, panoorin nyo po yung mga nakaraang broadcast natin from day 1 until day 5 na nagpapatunay na talagang napag-usapan na natin doon. So sabihin na natin na pagano nga, oo. Ang tanong,
should we celebrate Christmas on December 25? Kahit na ito ay pagano, lalo na sa ating mga Kristiyano, specifically tayo mga nasa biyaya na ng Panginoon. Dapat ba decorate pa ba tayo, magde-decorate pa ba tayo ng Christmas tree? O Christmas light? Alam naman natin na yan ay pagano din yan. Di ba? So, yan mga tanong na na sa mga hindi nakakaunawa, dapat hindi ka na mag-Christmas tree, may impyerno ka. Dapat hindi ka nagtana ng Pasko kasi pagano yan. May impyerno ka. Bigyan ko kayo ng kambing, no? Bigyan ko kayo ng kambing tayo. Wait lang, Okay, nasa pang 6 days na tayo, no? Tama ba? Okay, 6 days. Should we celebrate Christmas? Bukas, yung pinakamatinding mensahe bukas. Kakaalaman tayo bukas kung ano meaning ng Pasko. Pero sa ngayon, mamimiloso po muna tayo. 23. Okay, should we celebrate Christmas? Okay, may papakita ako sa inyong video, ang problema kasi, ito, ang tanong dito, maiimpyerno ba kung isa-celebrate mo ang Christmas every December 25? Ito ay na-vlog ko na So, reaction video muna tayo, no? Is ng Diyos na makamta mo ito hindi sa pamamagitan ng iyong mga gawa o pag-anib sa mga sikat na religion, kundi pagtanggap mo lamang sa pamamagitan ng iyong pagtitiwala sa kanyang ginawa sa krus at mapapasa iyo ang regalo ng kaligtasan na ito. Ngayon, balikan natin ang tanong. Sa tingin mo ba, kaibigan, na ang kapanganakan ni Kristo ay karapat-dapat bang ipagdiwang kahit hindi naman ito inuutos ng Biblia? Kung understanding oo, hindi nga inuutos ng Biblia, no? Pero ang tanong, dapat ba? Dapat ba tayo mag-Noche Buena? Dapat ba tayo maghanda ng pagkain tuwing Pasko? O dapat ka bang kumanta ng Whenever I see girls and boys? Di ba? Dapat ba? Dapat ba, Pastor? Kristiyano ka. Celebrate mo ang pagana. Dapat ba? Pakinggan natin tong mga na to. Pakinggan natin to, Ito nakakatawa ng konti. Sige. ka, kaibigan, sasang-ayon ka na walang masama na ito ipagdiwang. Oo, tama si Edwin doon. Ngayon, dito na tayo sa pinaka-controversial na tanong. Masama ba na i-celebrate ang Christmas tuwing December 25? Magagalit ba ang Diyos kung isa-celebrate Oo nga daw, magagalit ba ang Diyos daw? Tingnan natin, mo ang Christmas ngayong December 25? May impyerno ka ba kung isa-celebrate mo ang Christmas? Loko-loko talaga ako last year. No? Talagang nilagay ko talaga, maiimpyerno ka ba kung isa-celebrate mo yung Christmas every December 25? Continue natin. Mas every December 25. Gayong ang December 25 ay Pasko ng mga pagano. Ngayon, panoorin po natin ang videong ito ayon sa mga iglesia ni Kristo. Hindi Pasintabi sa mga iglesia. Video nyo man. Sinabi nyo naman to. Hindi naman kami may sabi nyo to. Ito'y sabi nyo. Pag-aaral lang namin yung mga sinabi nyo. Sige. Okay, kasi yung mga iglesia hindi naniniwala sa Pasko to anong dahilan? Ito yung dahilan siguro, no? Panoorin natin. lamang ang petsa ng tinatawag ngayong Pasko ang mula sa pagano, kundi maging ang mga gawain at bagay na may kaugnayan dito ay mula rin sa mga pagano. Teka muna, baka ang Hallelujah. Sige, isa pa. isipin nila ganito, baka naman walang masama o problema, kapatid na Bobby, na ang pagsambat paglilingkod ay gawain na hango o mula sa mga pagano. Galit na galit sila no? Isa pa. Baka yun po ang iniisip nyo. Kaya itanong po natin, anong uring tao po ba ang mga pagano ayon Tinan nyo yung ginawa nila. Ang tanong kasi, dapat bang i-celebrate? Dapat bang i-celebrate ang gawang pagano? Tapos,
binago nila yung tanong, anong uri po ba yung mga pagano? O, di ba? Tinan niyo yung twist dyan, ha? Mamaya ulitin natin to. Tinan niyo yung mga to, no? Magaling man twist to, eh. Yung mga nagpapauto rito, ewan ko sa inyo, ha? Panoorin natin. sa mga apostol. Mabigat ang pahayag na ito na ni Apostol Pablo na Siyempre, sasabihin ng Bible dyan na ang pagano ay mapapahamak. Oh. Pero tiniwis nila yung tanong, eh. Ang tanong kasi, dapat ba tayo mag-celebrate ng Pasko na ito'y na may galing sa pagano? Tapos, bigla nilang dinala doon sa tanong na, ano ba ang mga pagano? O, di ba? O, eto mga pagano ay hindi maliligtas. Kaya, kung mag-celebrate ka ng Pasko, hindi ka maliligtas. Ganun ang logic ng mga yan. Tinan niya, panoorin niya. O. Sabihin niyo ng bias ako, last year ko pa ito binalag. Ngayon natin uusisain uli. Wait lamang po. na babasahin po namin sa inyo. Pero mga mahal na taga-subaybay, wag po naman sana kayong magdaramdam Pwede nga. Sige nga. Okay. doon sa ating babasahin sapagkat ito po ay katotohanang nakasulat po sa Biblia. Dito Eat your Cheese Whiz para strong. Cheese Whiz, for the strength to do more. Get started on your consolidation journey with our Ay sus, palatastas. ay mula rin sa mga pagano. Teka muna, baka ang isipin nila ganito, baka naman walang masama o problema Yung panoorin po natin ang paglilingkod ay gawain na hango o mula sa mga pagano. Baka yun po ang iniisip nyo. Kaya itanong po natin, anong uring tao po ba ang mga pagano? O tinan mo, ang tanong, ang dapat ba mag-celebrate? Tapos bigla nilang tinawis sa tanong na anong uri po ba ang pagano? O tinan nyo, ititwist nila yan. Ayon sa mga apostol. Mabigat ang pahayag na ito na ni Apostol Pablo na babasahin po namin sa inyo. Pero mga mahal na taga-subaybay, wag po naman sana kayong magdaramdam doon sa ating babasahin sapagkat ito po ay katotohanang nakasulat po sa Biblia. Dito po sa Efeso 4:17 hanggang 19, ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo. Kaya't ito ang masasabi ko sa pangalan ng Panginoon. Huwag na kayong mabuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip. Kailangan tayo mag-react dyan. Ang konteksto dyan, yung pamumuhay ng gaya ng pagano. Ano ba yung pamumuhay ng gaya ng mga unbeliever o pagano, 'di ba? Yung walang Diyos, 'di ba? Walang ano. Pero hindi naman diyan binanggit diyan yung mag-celebrate lang ng Christmas. Ibang topic kasi yun eh. Pero ang tinapik nila diyan, ano ba ang gawang pagano? Yun yung mga walang sa Diyos. Kaya sila, hindi maliligtas kasi nga wala sila sa Diyos. Hindi dahil sa nag-celebrate ng Christmas. Ang galing nilang mag-twist tinan nyo, pero wala, booking sila sa atin. Panoorin pa natin. At nadirimlan ang kaisipan dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso. Hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Manhid na sila at isinuko ang kanilang mga sarili sa malalaswang gawain. Nasugapan na sila sa paggawa ng lahat ng karumihan. Ito po ang pahayag ng Biblia na ang May sinabi ba dyan na hindi maliligtas? Tingnan natin. mga pagano, madilim ang isipan. Walang pagkaunawa. Matigas ang puso. Manhid na sila. At Doon sila mapupunta sa impyerno sa pagiging manhid nila, sugapa sa pera, etc. Pero ano kinalaman ng Pasko ron, tingnan natin. sinuko ang kanilang sarili sa malalaswang gawain at nasugapa sa lahat ng karumihan. Kapatid na Michael. Sana iulitin natin, huwag maghihinanakit sa atin yung mga sumusubaybay sa ating Katoliko o kaanib po kayo sa iba't ibang sekta ng mga Protestante. Ang binabasa po namin sa inyo ay mga talata mula sa Biblia. Talata raw mula sa Biblia. Pero yung konteksto ng sinasabi nyo, malayo sa... Tinan yung mga to. Na pahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya masama po na ang tao ay mahulog sa gawaing
Ayan mahulog daw sa gawaing hango sa pagano. Tingnan niyo, magaling sila mag-twist eh. Oh, go. Hango sa pagano kahit pa po ito ay isinasa Kristiyano. Kaya nga po, ito tanong, maliligtas ba ang Tingnan niyo, kinonek nila sa kaligtasan na. Oh, maliligtas ba ang alin daw? Ang alin? mga pagano, kapatid na Bobby? Yan ang Siyempre, hindi maliligtas sa mga pagano. Paano na, tingnan niyo, na-twist na mind condition na yung mga nanonood. Na ang tanong kasi dito, ang dapat ba tayo mag-celebrate ng Christmas? Tapos, ito ay gawain ng pagano. Ang tanong, ano ba ang gawain ng pagano? Ngayon, ang tanong, maliligtas ba ang mga pagano o hindi? Kaya mag-celebrate doon ng Pasko ay gawang pagano, hindi ka maliligtas. At tatalinin ito mga Pilipino kasi, tinama. Sakit na katotohanan, hindi maliligtas, kapatid na Michael, at hindi ang tayo ang may sabi nito. Ito po ang pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Efeso. Ayan ito na yung mga dampot verse style. Tingnan niya. 2:11 hanggang 12. Alalahanin ninyong kayo'y dating mga pagano. Hiwalay kayo noon kay Kristo at hindi kabilang sa Israel. Wala kayong bahagi sa tipan at pangako ng Diyos sa kanila. Wala kayong Diyos o pag-asa sa kaligtasan. Malinaw po na ang mga pagano ayon sa Biblia ay walang Diyos at wala pong pag-asa sa kaligtasan. Kaya sa harap po ng mga katotohanan ito, ay napatunayan po namin sa inyo, mga mahal namin sumusubaybay, sa pamamagitan po ng mga talata mula sa Biblia, na labag sa aral ng Diyos ang pagdiriwang ng Paskong. Ano ba? Nangyari sa inyo, ba't nyo kinonek sa Pasko? Di ba? Tingnan nyo, no? Kung ikaw ay short-minded din at wala ka rin alam sa Biblia, malilin lang kayo sa mga taong to. Tingnan natin, Disyembre 25, hindi po, inuulit po namin, hindi po ang ating Panginoon Kristo ang napararangalan nito sa Disyembre 25, kundi ang mga Diyos-Diyusan ng mga pagano. Tingnan nyo. Wala, kinonek na nila. Tingnan nyo ito yung logic nila. Dapat ba mag-celebrate ng Christmas? Ano ba ang Christmas? Gawang pagano. Ngayon, kung ito ay gawang pagano, yes, gawang pagano, naging pagano ngayon. Ngayon ang tanong, ano ba ang tanong dito, ano ba ang buhay daw ng mga pagano? Yung mga pagano daw ay hindi maliligtas. Hindi maliligtas ang mga pagano dahil sila ay hindi naniniwala kay Kristo o walang pananampalataya sa Diyos. Kaya sila mapupunta sa impyerno. Ngayon, kinonek nila na yung mga pagano ay mapupunta sa impyerno, kaya yung gawang pagano kagaya doon ng Pasko, tinan nyo, kinonek sa Pasko, di ba? Ganyang katindi po mga kapatid ang religion ngayon. Okay, so i-debunk natin, Sa mga bago lang sa channel na to, ito yung ito yung matters ng pagiging Kristiyano Una, sa mga tinuturo nila kapag napapanood mo yung mga video nila, magkakaroon ka ng tinatawag na epekto sa iyo ng video na yan. Magkakaroon ka ng confusion, magkakaroon ka ng takot, magkakaroon ka ng condemnation, pangungusga, ayon sa kanilang way ng pangangaral. Kasi tinan nyo, ang tunay na Kristyanismo po kasi, ang ganyan turo ay hindi po nang ko-condemn. At sabi sa Romans chapter 8 verse 1, di ba? Paborito natin verse 2. Sabi dito, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Kapag nakipag-isa ka na kay Kristo, hindi ka nahahatulan. Hindi ka napaparusahan dahil una, ang kaligtasan natin ay naigawad na, tayo'y pinatawad na sa ating mga kasalanan at dapat natin panampalatayanan yun. At napakaliwanag, napakaraming verses sa Bible na nagpapatunay na tayo'y pinatawad na at naligtas na. Pero sa kanila, mag-celebrate ka lang daw ng Pasko, maiimpyerno ka na dahil sa kanilang malisyosong pahayag. Kung panonoorin niyo yung mga video nila, lagi nilang mahilig sila tinatawag na, ang tawag dito, tinitwist talaga nila. Biro mo, ang tanong kasi,
dapat ba mag-celebrate ng Christmas? Oh, yun ang tanong. Tapos dinala nila doon sa tinatawag na ano ba ang pagano? Ang pagano ay hindi nakakilala sa Panginoon. Kapag sinabing hindi nakakilala sa Panginoon, kaya sila hindi maliligtas kasi hindi sila naniniwala sa Panginoon. Oh. Yung pag-celebrate ng Pasko ay ginawa ng pagano. Kinonek nila doon sa sa ginagawa ng pagano. Remember, ang mga pagano, kaya lang naman sila hindi maliligtas dahil hindi sila nanampalataya kay Kristo o hindi sila naniniwala sa Diyos. So, yun ang dahilan kung ba't sila hindi maliligtas. Pero yung pag-celebrate ng Christmas, hindi ho doon yung ang matter, kundi hindi ka nanampalataya kay Kristo. Kaya, ayun, na-twist talaga nila, no? Kaya kung mahina utak mo talaga, hindi mo hindi mo masasakyan. Pero tandaan po natin mga kapatid, no? Ang tanong ba talaga kung Edwin, kung tatanungin, masama bang i-celebrate ang Christmas tuwing December 25? Alam niyo mga kapatid, ang Diyos tumitingin doon sa puso natin. Ano ba dahilan kung ba't ka nagse-celebrate ng Christmas? Bigyan ko lang kayo ng isang magandang halimbawa rito. Bakit ba ako nagdidiwang ng Pasko? Ano ba ang motibo mo? Ang Diyos tumitingin sa motibo natin kung bakit ka nagse-celebrate ng Christmas. The reason why you celebrate Christmas, bakit? Una, wala lang. Nakikiuso ka lang. Ano masama doon? Masama ba makiuso? Mawawala bang kaligtasan mo? Pangatlo, biro mo, buong mundo nagdidiwang ng Pasko. Ang lahat ng tao nagkakasayahan. Dahil sa religion nyo, naging killjoy kayo, no? Naging, tawag dito, alam nyo ba yung, dahil palibhasa kasi, ang kaligtasan nila ay by works. Kaya, sila, mawawala ang kabanalan nila. Wherein, yan po ang tinuturo ng religion ngayon. Kaya huwag na kayo magtaka, balang araw, hahatulan tayo talaga ng Panginoon ayon sa yung mga hindi maliligtas ayon sa kanilang mga gawa. Kasi kung ang pananampalataya mo ay base doon sa mga gawa mo, talagang hindi ka maliligtas. Pero kung nananampalataya ka na si Kristo na ang gumawa para sa'yo, para mo na rin sunod ng kautusan. Kaya tandaan nyo mga kapatid, ganito lang. Kapag mayroon kayong mga nakikinig na mga nangangaral ng salita ng Diyos na naglilikha sa inyo ng takot, naglilikha sa inyo ng galit, naglilikha sa inyo ng kalituan, tandaan nyo hindi po galing sa Panginoon yan. Kasi maliwanag dito sa Romans chapter 8 verse 1 na hindi nakahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Kapag sinabing hindi ka nangahatulan sa mga ginagawa mo, hindi ka na hinahatulan sa mga kinakanta mo, hindi ka na hinahatulan sa mga kinakain mo, hindi ka nahahatulan sa mga lahat ng mga gagawin mo kasi na kay Kristo ka na. Wala ka na sa sumpa nun. Sila siguro ganun. Kaya sila, kapag sila ay, palibhasa sila, wala silang Kristo, hindi naman nila naiintindihan ng gospel. Kasi parang walang nangyari sa krus, no? Parang walang nangyari dun sa ginawa ni Kristo sa atin. But we are as a Christian, wala na tayo sa kapangyarihan kasi ng kasalanan eh. Kasi nga tayo pinalaya na ni Kristo. Kaya pagdating ng Romans chapter 8 verse 2, ito ang sinasabi. Wait lang nawawala yung mouse ko. Kaya nga sabi rito, no, wala na ako, wala ka na. Alin na yung wala na ako, wala ka na at wala na tayo. Saan? Sa kapangyarihan ng kasalanan. Pag nakay Kristo ka na, wala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga naman wala na sa kapangyarihan ng kasalanan kasi ang kautusan ay tinapos na ni Kristo. Dahil remember, ang kasalanan na nagiging dahilan. Ang nagiging dahilan ng kasalanan pala ay dahil sa kautusan. Si Kristo, tinapos niya na ang kautusan. At kamatayan ay sapagkat pinalaya na ako sa kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tingnan nyo, no, kung babasahin nyo ang Biblia, mapagpalaya, pero sa mga ganyang preacher, naku po. Obvious naman na tinitwist lang nila. Ngayon, sa mga weak mind, bahala kayo. Kung magpapakabulag kayo sa mga ganyang turo, bahala kayo. Tingnan nyo, no?
Ito yung hindi natin napagpatuloy kahapon 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Alam niyo yung mga bulag. Kapag ang bulag, laging sinasabing pangit ka, pangit-pangit mo, pangit-pangit mo. Paniniwalaan nyo ba yon? Alam mo, may bulag, no? Sabi, ay, pangit mo, pangit-pangit mo. Maniniwala kayong pangit ka? Samantalang sa pagtingin mo sa salamin, hindi ka naman pangit. So, yung bulag talaga, pag bulag, bulag. Ang bulag, ang tama sa kanila ay mali. Ang mali sa kanila ay tama. Ang totoo sa kanila ay kasinungalingan. Ang kasinungalingan sa kanila ay totoo. Ganun po yung mga bulag. Kasi sabi rito, no? Sabi rito. Kung may tabing pa ang magandang balitang ipinahayag namin, ito'y natatabingan lamang para sa mga napapahamak. Yung pinapangaral ni Apostol Pablo na gospel, kapag hindi ito naiintindihan, ibig sabihin, yung mga hindi nakakaintindi, yung mga ayaw intindihin, ito daw yung mga mapapahamak. Ito'y natatabingan lamang para daw sa mga napapahamak. Sino ba yung mga napapahamak? Verse 4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay ano daw? Binulag ng Diyos. Sino tong Diyos na to? Small d. Alam naman natin na ang Diyos dito ay si Satanas. Ng kasamaan sa daigdig na ito. God of this world. Mga evil of this world. Upang ano daw? Upang hindi nila makita yung liwanag ng magandang balita tungkol kay Kristo. Kasi may magandang balita kasi na ginawa ni Kristo. Sabi ito na kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Meron kasing magandang balita. Ang magandang balita na ito na inako na ni Kristo sa krus ang lahat ng ating mga kasalanan. Okay? Ngayon, para lamang ito kanino? Para lamang ito do sa mga taong nagtiwala at nanampalataya sa ginawa ni Kristo. Okay? So, ibig sabihin, kapag nagtiwala ka sa ginawa ni Kristo, ibig sabihin nun, hindi ka na maaapektuhan ng mga ganyang maliliit na bagay, no? Hindi ka na maaapektuhan hindi ka nakakatulan ng Diyos sa mga ginagawa mo. Di ba? Kahit nga yung kasalanan di ba? Napag-usapan natin kahapon. Kahit nga yung kasalanan kahit ito maraming mabubusit sa akin, maiinis sa akin dito. Kahit abusuhin mo ang kasalanan, lalo kang pinapatawad ng ating Panginoong Yesus. Ito matindi, no? Ibig mo sabihin, Edwin, naabuso tayo sa kasalanan. Hindi ko sinasabing umabuso ka sa kasalanan. Pinapakita ko lang sa iyo kung gaano katindi yung ginawa ni Kristo, kung gaano kalawak. Kung ang kasalanan mo ay kasinlaki ng barko, ang kapatawaran naman ng Diyos ay kasinlaki ng dagat. Basa Romans 5:20, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. English. Moreover, the law entered that the offense might abound. Yung mga pagkakamali natin, pwede mong abusuhin. Pero sabi rito, but where sin abounded, grace did much more abound. When sin abound, grace abound. Ano yung grace na to? Ang grace na to ay hyper talaga. Basahin natin sa Greek, when sin, hamartia, abounded, plenaso, yung sumobra, pag ang kasalanan daw ay nabuso, ang biyaya o yung karis naman ay ano daw,
lalong mananagana, much more abound. At ang ginamit sa Greek na ito ay whooper, perisio, perisio. Pag whooper, super talaga, doon kinuha yung super o hyper o super. Tapos, yung periseo, abound, exceeding. Kaya nga tinan nyo yung ano dyan, no? Yung sinabi dyan, no? Sobra-sobra. Oh. Ibig sabihin, sa tuwing nagkakasala ka, ganito yun, ano? Kapag nagkasala ka, lalo kang pinapatawad ng Diyos. Magkasala ka pa ng 3 beses, 3 beses kang patatawarin ng Diyos. Magkasala ka ng 5 beses, dodoble pa yon ng 10 beses patatawarin ka ng Diyos. Magkasala ka ng 1,000 beses, 5,000 beses kang pinatawad ng Diyos. Ganun siya, nagmumultiply yung biyaya ng Diyos sa iyo sa tuwing ikay nagkakasala. Kaya tinawag diyan na when sin abound, grace abound. Parang ganito yan, ano? Oh. Pag nagkasala ka ng 10 times, ang gagawin na ng Diyos, time is 10. Times 10 yung kapatawaran niya. Kaya tinan nyo si Kristo, no? Tinanong siya minsan ni Apostol Pedro, Panginoon, ilang beses po ba namin patatawarin? Ilang beses ko ba patatawarin ng aking kapwa? 'Di ba sinabi ni Kristo 7 times 77, 70. Ibig sabihin, much more abounded. Hindi naman kaya ng tao yun pero siya nagawa niya. Oh. So, ibig sabihin mga kapatid, ganun kalawak yung kapatawaran ni Kristo. Ngayon, sabihin na natin na yung pagdiriwang ng Pasko na yan ay hindi naman justifiable kung nagkakasala ka o hindi. Hindi na pinapatulan na ni Kristo yun kasi nga, when sin abound, grace abound. Walang-wala sa kalingkingan yan. So, ang tanong, should we celebrate December 25th Christmas? Mawawala ba ang iyong kaligtasan? Oh. Ang sagot, pwede. Kahit ba pagano yan. Tsaka pangatlo, alam naman natin tayo mga nasa puso natin, kailang naman tayo nagpapasko kasi masaya kasi ang Pasko. May ninong at ninang, may Noche Buena, may kainan, mayroong mga ano masama doon? Oh. Di ka naman sumasamba sa pagano Ang dito yung mga sumasamba sa pagano. Hindi ka naman naglalagay ng rebulto sa bahay mo. Hindi mo naman niluluruhan tuwing December 25. Hindi ka naman sumasamba sa Diyos-Diyusan Hindi naman petsa yung problema rito Ang problema rito yung ginagawa ng mga pagano. Bakit nagiging ano ka ba? Nagiging pagano ka ba? Sumasamba ka ba sa Diyos-Diyusan? O. Yun ang gawang pagano. Hindi December 25, wala sa petsa, kundi sa ginagawa mo. Ba't yun ba ginagawa mo tuwing December 25? Inaalaya mo ng pagkain yung Christmas tree? Ganun ba ginagawa natin? Oh. Mga iglesia ni Cristo talaga, makitid ang isip minsan. Hindi pala minsan, madalas, makitid. Di kasi sila malalim sa salita ng Diyos, kulang sa lalim. Yung mga nakikinig dyan, yung mga natutuwa dyan, yun yung mga mapapahamak talaga. Bahala kayo sa buhay nyo, basta kami, nasa tama kami. Hindi makitid ng isip namin at alam namin kung sino yung Kristo ang aming pinanampalatayanan. Kayo kasi ang Kristo nyo, tao. Tao. Diba? Okay, so alam naman natin na ang Iglesia ni Cristo ay hindi naman talaga alam naman natin na isa yan sa sabi nga ng mga Assemblies of God, no, sabi ng mga Pentecostal, binibilang nila talagang kulto talaga ang Iglesia. Hindi naman sila manalo-nalo kay Soriano Pinataob sila ni Soriano Kaya wala yung mga yan. Bahala kayo. Kung kayo magpapauto sa mga yan, bahala kayo. Pero kaming mga malaya na pinangahawakan namin ang salita ng Diyos na ano daw ang sinasabi na therefore there is now no condemnation for
for those who are in Christ Jesus. We are not condemned kahit anong gawin namin, kahit umabuso pa kami sa kasalanan, ang giyaya ng Diyos sa amin ay kami pinatawad na at wala kaming bagay na ikapapahamak namin dahil there is no condemnation na nga for those in Christ Jesus. Ngayon, baligtad to. Kung walang condemnation kay Christ Jesus, walang paghatol, pag wala ka naman kay Kristo, may paghatol sa'yo. Kabaligtaran naman. Ganito lang logic niyan. Kung kay Kristo walang paghatol, pag nawala ka kay Kristo, hahatulang ka talaga. Basa. John chapter 3 verse 18. Basa ulit tayo. Moreover believes in Him. Tagalog. Hindi nahahatulan maparusahan. Ang linaw-linaw oh. Tapos itong mga iglesia ni Kristo na ito, mapaparusahan ka daw. Pero ang sabi dito, pag na kay Kristo ka na, hindi nahahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. Pero itong iglesia na to, mawawala daw ang kaligtasan mo, maiimpyerno ka ron dahil nag-celebrate ka lang ng Pasko. Ay, Diyos ko po, ang babaw talaga. Oh. Yung mga hindi naliligtas, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Hindi naman sinasabing hinatulan na ang mga gumagawa ng pagano, hindi eh. Hinatulan lang hindi sumasampalataya. Kaya ang kaligtasan talaga ay depende sa pananampalataya mo. Kung nananampalataya ka, ligtas ka. Kung hindi ka sumasampalataya, hindi ka ligtas. Ito'y ayon sa Biblia, sapagkat hindi siya sumampalataya sakay sa isang anak ng Diyos. Katunayan, isang malaking insulto kay Kristo nung sabihin mo si Kristo tao lang. Tao si Kristo sa'yo. Kasama ka dito sapagkat hindi siya sumasampalataya sakay sa isang anak ng Diyos. Kapag hindi ka nanampalataya kay Kristo sa kanyang ginawa, sa kanyang pagka-Diyos, kasama ka doon sa mapapahamak. Kaya ang tanong, kung ang iglesia ni Kristo ay hindi sumasampalataya na si Kristo ay Diyos, ang tanong, maliligtas ba sila o bala kayo maghusga? Yan, akala nyo kayo yung maliligtas, di nyo alam, kayo pala yung suki doon sa impyerno. Kasi ang linaw-linaw kasi dito, ang basihan ng kaligtasan ay nasa pananampalataya sa anak. Bakit pananampalataya lang? Kasi kung sa gawa mo pa iralin, wala ngang papasa. Kaya ang ginawa lang ng Diyos, hindi kaya ng tao na pumasa sa gawa. Sige, ganito lang, si Kristo lang ang gagawa. Tapos panampalatayanan yung ginawa ng anak ko. Yun na lang usapan. Yun yung bagong tipan. Kaya sino man manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Wait lamang po Sino to? Oh, di ba? Okay, salamat. Mga kapatid, yung mga follower kong iba, kung gusto niyo po akong makausap, schedule niyo ako mga kapatid ha. Huwag kayo kagad-kagad tatawag ng tatawag. Ano niyo muna, schedule niyo ako. Para, kagaya niya, may tumatawag sa akin. Nagba-Bible study tayo dito. Mga kapatid, hindi naman ako suplado. Hindi ako suplado, mga kapatid. Ilagay lang natin kasi, malay nyo, nung tumatawag kayo, nasa CR ako, naliligo, o di ba? Okay, sorry po. Sorry sa tumatawag ngayon. Follower natin to. Pasensya ka na, kapatid, nagba-Bible study tayo. Okay, mamaya na. Yun, balik tayo, di ba? So, nasa ng kaligtasan, nasa pananampalataya. Di ba? Ito pa problema sa iglesia ni Kristo eh. Ang linaw-linaw nga dito. Tao daw si Kristo, tao. Sabi rito, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ni Kristo Jesus. Ano daw siya? Kahit siya'y likas. Antindi na nga ng sinabi ng Bible. Siya'y likas, natural. Kahit na siya ay natural,
at totoong Diyos o tunay na Diyos. Ano ba bang gusto niyong word na gamitin dito? Kasi sabi dito, kahit siya ay likas at tunay. Tingnan mo, dalawa ang distinctive dito. Natural. O sinabi natural, natural. Okay? Nature, natural. Natural na siya ay Diyos. Tapos, hindi lang siya natural. Totoo siya na Diyos. Ayan o, si Kristo Jesus daw, kahit daw siya ay tunay at likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling maging kapantay ng Diyos. Ano ginawa niya? Nagpakumbaba lang naman siya eh. Kusa niyang hinubad ng pagiging kapantay ng Diyos. At naging katulad ng isang alipin. At ipinanganak siya tulad ng karaniwang tao nang si Kristo ay maging tao. Tingnan ano, maging tao nang si Kristo'y maging tao. Pag sinabing maging tao, ano siya dati? Tao. Sa kayo nakakita ng tao, naging tao. Si Kristo ay tao nang siya'y maging tao. Ano yun? Ba't naging tao pa siya? Ba't pa siya nagsakatawang tao kung tao rin pala siya? Ayan, niloloko ba tayo nito? Ay, Diyos ko. Biro mo daw si Kristo, nagsakatawan tao, kaya daw siya tao. Paano magiging tao si Kristo? Ano siya dati? Ba't ka pa nagsakatawang tao kung tao ka rin pala? Ay, sus. Parang ganito yan, no? Saan ka galing? Ay, saan ka pupunta? Pupunta ako ng SM. Ayan, iba-ibang lugar. Saan ka galing? Luneta. Saan ka pupunta? Sa Luneta. Ba't ka pa umalis ng Luneta kung pupunta ka rin pala ng Luneta? Ay, sus. Umalis ka pa ng Luneta, doon ka rin pala pupunta. O, di ba? O, ganda ninyo. Paano ka magsasakatawang tao kung ikaw ay dating tao? Ba nagsakatawang tao ka pa? Di ba? Maraming mga komplikadong turo sila talaga, no? Kaya ayon sa mga Pentecostal, itinuring talaga silang kulto talaga, kulto. Okay, so ano ang idea dito? Sabi sa Galatians chapter 5, ito maganda rito eh. Sabi rito, no, malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Malaya na tayo mga kapatid. At anong gawin natin? Anong gawin mo sa buhay mo? Malaya ka na. Kung hindi nagalit ang Diyos sa'yo, hindi ka nakakatulan ng Diyos. Kaya ano ang payo ni Pablo? Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Ano ibig sabihin ng paalipin pang muli? Paalipin sa takot, paalipin sa di ba? So anong context nito? Context nito, yung mga taong under the law, yung gusto nila ng kagaya ng mga iglesia ni Cristo na to, palibasa under the law sila. Akala nila nalulugod ang Diyos sa kanila yung mga ginagawa nila, yun yung mga under the law, na ang base ng iyong kaligtasan ay ayon sa iyong mga pagsunod daw o gawa o ayon sa pagsunod sa kautusan. So ano yung sinasabi rito sa paalipin pangmuli? Ang sabi sa verse 2, akong si Pablo ang may sabi sa inyo kapag napatuli kayo o pag nasa kautusan pa kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Tingnan niyo sa verse 4, no? Kayong mga nagsisikap na maging matuwid. Diba yung tinuturo ng Iglesia ni Cristo, pagsusumikap na maging matuwid? Saan daw? Sa pamamagitan daw ng pagtupad sa kautusan. O ano ba yung kautusan? Do this, do that. Don't do this, don't do that. Yung kautusan sa Hudyo yan, pero ang content niyan, ano ba ang content ng kautusan? Di ba puro maraming bawal ganito, bawal ganyan, bawal ganito, umupo ka ng ganito, taman tayo. Mga ganun, yun ang religion. O yung Iglesia ni Cristo, bawal sa kanilang Pasko. Yung mga ganun, yun ang kautusan. Kapag ang religion nyo, maraming bawal, kautusan po yun. Kasi nga, ang kautusan puro bawal. Ito yung sinasabi ni Pablo, ganito raw kayo mga nagsusumikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ano daw kayo?
inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinatanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. O ano? O utos pa more. Ha, utos. Puro kayo utos no? Hindi naman kayo inuutusan. Ang inuutusan, mga Hudyo kayo. Hentil kayo Okay, so alam na natin itong turo na to mga kapatid, no? Kaya may papayo ko sa inyo, wala masama kung maglagay kayo ng Christmas light, Christmas tree sa bahay nyo. Diba? Hindi ka nga naglalagay ng Christmas tree. Hindi ka nga naglalagay ng... Hindi ka nga nagdidiwang ng Pasko, naninigarilyo ka naman. Ano yun? O karamihan sa mga iglesia ni Cristo, naninigarilyo gusto nyo video, pakitaan ko kayo ng video. Tsaka hindi, punta kayo sa iglesia ni Cristo, punta kayo sa simbahan nila, marami naninigarilyo dyan. Yung ba'y banal yun? Kung kayo ay banal, dapat tanggalin nyo yung paninigarilyo nyo. Kung pabanaranin lang. Diba? Kaya makikita nyo sa bunga, makikita nyo dun sa ang mga mangangaral makikita nyo sa bunga. Tingnan nyo yung buhay nyo, tingnan nyo yung buhay nila. Tingnan nyo yung mga ginagawa nila. Totoo ba sila ay sumusunod? Kung sa pagsunod din lang. Bagamat talagang amin naman talaga natin, hindi natin kayang sundin yung pinapagawa ng Diyos na utos daw, na utos. Wala na nga utos. Si Kristo na nga ang gumawa nagtapos ng kautosan, tapos kayo utos pa rin kayo ng utos. Okay, so ang tanong, paano yung sa kapwa? Iba yung relasyon sa kapwa. Ang relasyon sa kapwa, kailangan dyan sumunod ka sa utos. Tingnan nyo relasyon sa Diyos, tao. Relasyon sa Diyos, tao. Dalawa yan Meron kang relasyon sa Diyos, meron kang relasyon sa tao. Iba yung relasyon mo sa tao, iba yung relasyon mo sa Diyos. Sa Diyos, by grace. Pag nagkasala ka, by grace, iginawad na ang kapatawaran. Pero pag sa tao, nagkasala ka, walang grace dyan. Okay, malilito dun Sa tao, pag nagkasala ka, walang grace dyan. Kapag na-open sa'yo yung tao, masasaktan sa'yo yung tao, at baka gantihan ka pa ng tao. Pero sa Diyos, pag nagkasala ka, wala nang ganti-ganti sa Diyos, grace sa Diyos. Sa Diyos, walang kautusan. Ayaw na ng Diyos ang kautusan, tinapos niya ng kautusan, kaya okay na sa Diyos. Kahit na hindi ka sumusunod sa kautusan, sa Kanya, pinatawad ka na. Pero, pag sa tao, hindi mo sinunod ang utos ng tao, yari ka. Tingnan nyo sa company nyo, sa trabaho. Utos ng tao, bawal magpa-late. Pag na-late kayo, memo kayo. Pag 3 beses na kayo na-late, memo, kaya, suspendido kayo. Meron ganong kumpanya, di ba? Ano yung kautusan yan, di ba? Yun ang tao, kautusan. So, anong mangyayari niyan? Bilang Kristiyano, sumunod ka sa utos ng company, sa utos ng trabaho mo, under ka ng nyo. Sa tao ang poproblemahin natin. Tandaan nyo, sa tao, under the law tayo. Pero pagdating sa Diyos, under grace. Ganun lang po ang mensahe ng Biblia. So, ano doon? Kaya hindi ka pa rin pwedeng umabuso sa kasalanan kasi ikaw ang maaapektuhan. Di ba? Manira ka ng araw ng tao, mamaya rin sira na rin ang araw mo dahil gagantihan ka ng tao. Di ba? Sa Diyos, wala nang problema sa Diyos. Magkasala ka na magkasala daw sa paningin ng Diyos, wala na yun. Dahil sabi sa Romans 5:20, when sin abound, grace abound. Pero sa tao, when sin abound, yari ka, karma is real. Tingnan niyo yung pagkakaiba. Yung relasyon sa Diyos, walang problema. Ang relasyon na lang sa tao. Pag nagkasala ka sa tao, walang kapatawaran. Kapag nagkasala ka sa Diyos, may kapatawaran. Pinatawad na. Actually, pati future mo pinatawad na. Ayun ang pagkakaiba. Kaya mga kapatid, that's how we divide the scripture. We divide the scripture. Pagdating sa relasyon sa Diyos, inayos na ni Kristo
ang ating relasyon sa Diyos. Pero pagdating sa tao, walang umayos dyan, kaya ikaw ang umayos. Okay? Baylo tayo sa tao. Magsinungaling ka sa tao, sa Diyos, wala yun. Pero sa tao, pag nagsinungaling ka, nakakahiya ka. Oh. Diba? So gagawa ka pa rin ng mabuti. Kailangan mo pa rin sumunod sa batas. Kailangan pa rin maging law-abiding citizen ka. Kailangan mong sumunod sa batas ng trapiko, batas ng pagbibusiness. Pag nagtayo ka ng business, kailangan mong sumunod sa patakaran ng LGU. Oh, kailangan mong iparehistro ang business mo. Hindi yung tayo ng negosyo, wala kang business permit. Oh. Kapag wala kang business permit, ano mangyayari? May possibility na isarado yung kumpanya mo dahil wala kang business permit. O yung mga hindi nagbabayad ng tax dyan. O, dapat nagtatax tayo. Sa bagay, kinakaltas yan. Sa aming mga vlogger, hindi ganun eh. Kailangan kusa kami yung magbayad ng tax sa mga vlogger na kagaya namin. Pero sa inyo, nakakasunod naman siguro kayo dun kasi kaltas na yun. O, di ba? Tinan nyo, iba yung relasyon sa Diyos, iba yung relasyon sa tao. Okay? Ang relasyon sa Diyos, walang problema. Kaya nga pag nagdiwang ka ng Pasko, wala nang problema sa Diyos yun. Hindi na pinakikialaman ng Diyos yun. Enjoy mo yung buhay mo. Huwag mong stressin ang sarili mo kung nagkakasala ka pa ba sa Diyos. O ngayon, pag nagdiwang ka ng Pasko, ano epekto sa tao? Eh wala rin. Walang epekto sa tao yun. Oh. Yun nga lang, iba judgmental. O, di ba? Meron judgmental. Kagaya ng mga nagtuturo ng mga perverted. Pero sa pag magdiwang ka ng Pasko, ang epekto nun, nakikisama ka sa tao, di ba? Mga kamag-anak mo nagse-celebrate ng Christmas, di makihulubilo ka, makisama ka. Hindi yung, naku, magagalit ang Diyos sa akin kapag nagdiwang ako ng Pasko, nakikain ako, pero gutom na gutom ka na. Sus. Takam ka na inggit ka sa kanila, samantalang yung kamag-anak mo, saya-saya, mga kapatid mo, saya-saya, nagbibigay ng regalo, pero ikaw, dahil sa sobrang panatiko mo sa religion mo, na mali naman ang akala mo, kasi palibasa, nakikinig ka lang sa ministro mo. Okay? Mga kapatid, no, dito po sa atin sa The Bride of Christ TV, okay na tayo sa Diyos, mga kapatid. Ang problema na lang natin yung kapwa natin. Okay? Huwag tayong, huwag na nating maaari, irespeto natin ang bawat isa, magmahalan tayo bilang magkakapatid, parang pamilya, di ba? Kung ano man yung kahinaan ng kapatid mo, pagpasensyahan mo, para maayos ang buhay, maayos ang relasyon. Kung alam mo yung kapatid mo, may toyo, huwag mo nang patulan. Ikaw lang umunawa, di ba? Kung hanggang doon lang ang kaya ng kanyang pangunawa, ganun talaga. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, no, relasyon sa Diyos, relasyon sa tao, iba, magkaiba sila. Relasyon sa Diyos, by grace. Ang relasyon sa tao, by law. Okay? Naiintindihan po ba natin? Pumalakpak nga sa Panginoon yung nakakaintindi ng mga tinuturo natin dito. Okay, so okay na. Okay, shout out na tayo, no? Shout out. Okay, ang una nating isa-shoutout dito, si kapatid na Rosana Madrid. Shoutout sa inyo po na nasa Oregon Port. Ayan, Oregon ba to? Taga ano siya eh? Ano ba to? Taga Portland, Oregon sa United States. Shoutout sa inyo, kapatid. At sumunod nating sa shoutout ay mga sumusunod. Okay, say natin. Shoutout kay Ate Net sa pinsan ko, Antoinette. Nasa California, okay? Kay Jovan Samontes Gira,
Shoutout kay Jennifer Bibat Francisco. Yung mga nasa Facebook muna, no? Kay Michelle Belgan, shoutout po sa inyo. Rosie Cayanong. O Rosie Ramos Cayanong. Sammy Polides, Jennifer Balasbastan, Kel Umipig. O sabi ni Kel, sana Pastor next year mag-rapture na. Excited na ako makauwi sa langit araw-araw kung naiisip yun. O, pare-pareho tayo mga kapatid. Nag-aantay tayo. Okay. Pero enjoy natin ang buhay natin, ha? Huwag titigil ang buhay natin, ha? Baka yung iba dyan hindi na mag-asawa, ha? Baka iba dyan, continue natin, ano? Continue natin ang buhay. Huwag tayo huminto. Okay, sino pa ba? Wait lamang po, nasa Facebook pa lang tayo. Yung mga nasa Facebook pa, no? Christopher Marianas, Mary Grace Palapan, Leonardo Orlandes, Gamaliel Primitivo, shoutout sa inyo. Sa kapatid na Agnes Pascua, salamat po sa inyong pagdalo. Rodney Bergula, Clara A. Rin, Johnny Inis, okay. Marcelino Tabyong, kapatid na Neng Parion, salamat po sa inyong pag-attend. Shawachi Ohano, okay. 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 Kapatid Charito, hindi charot, Charito po, wag po charot. Okay. Sino may nakikita ko? Anong charot? Charito po, Charito po. Okay. Next. Venecia. Yun. Sige. Hindi ko mabasa. Basta si Venecia. Kay Lumipig. Manuelito Hermoso. Senyorita Hashimoto. Sino ba? Okay. Lipat tayo ngayon. Alejandro Canaway Serrano. Okay. Lipat tayo ngayon sa Google Meet. Shoutout po sa kapatid na mga sumusunod. Kay Rosie Cayanong, Marlene G. Puelquims, Christopher Albano. Sabi natin. Rosie Cayanong, Mary Flor Padilla, B.S. Guerra, Bobay Ocad. Shoutout po sa inyo. Edwin Ceriles, Evelyn Tundugon, Edgardo Sunga, Mary Flor Padilla. Sino ba? Sino tong si Grandpa Master? Okay. Marlene. Si Chona Sapungan. Good morning po sa inyo dyan sa Japan. Ay, ewan ko ano oras ba sa Japan ngayon. Magandang araw po. Sino pa ba? Cyril Romero. Maaga. Ito yung pinakamaaga. Early bird po ito. Nakakasalubong ko siya sa daanan, no? Pag umaatin ka. Nagkakasalubong kami kanina sa fire exit. Jokes. Joke lang. Angelo Lucky Reyes, salamat sa iyo kapatid. Pag-attend. Malu Dalida. Sino ba yung mga hindi ko nababanggit? Annalyn, Martensen. Good morning po sa inyo, kapatid. Kay Bunsoy, good morning po sa inyo. Maricena, kapatid natin. Isa pa to, nasa Japan din to eh. Tama ba? Basta. Maricena, salamat po. Sino pa ba? Pia Isguera. Yun, salamat po. Rose Benaventura. Mga kapatid, kung meron ako hindi nabanggit, wala akong intensyon na hindi kayo mabanggit. Talagang madami ko kasi hindi ko na mabasa. So, salamat po sa inyo, no? Bibigay lang ako ng pagkakataon. Bigyan ko kayo ng 10 seconds sa mga gustong bumate, no? Type nyo lang po Charito sa mga gustong bumate. Go ahead po, tawagin ko kayo. Sige, si Alejandro Ril. Go ahead. Sir, bati na po kayo within 10 seconds. Magandang umaga, Pastor. Sige po, go ahead po. Bati lang po. Salamat.
Thank you po. Binabati ko po si Neng Parion Koga sa Japan, tsaka si Risi Koga. Bong, ingat kayo dyan. Stay blessed. In Christ we are Charito. Charito po, Pastor. Okay, salamat po. Thank you, salamat. Salamat po. Okay, next na mababate si Grandpa Master. Go ahead. Grandpa Master, bati na po tayo. 10 seconds. Merry Christmas, bro. Yo. At sa lahat. Thank you. Yo. Yun lang. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, so go ahead po si Don Fiaza. Shoutout po sa inyo. Pwede na po kayong bumate. Charito po sa lahat. Binabati ko po yung pamilya ko po sa Iloilo. Ilan po, apya sa pamilya po. Thank you po, Pastor. Okay, salamat po. Okay, next po si Christopher Albento. Pasok! Good morning po, Pastor. Shoutout po pala kay, unang-una kay Miss Annalyn Uy, sa mga kapatiran namin sa GC, si Ate Bubay po, at si Alpox, si Juban, si Ate Rose po. Salamat po sa kanila. God bless po sa inyo lahat. Especially sa inyo, Kuya Edwin. Salamat po. Salamat. Si Bunsoy pala to. Sige, salamat po. Salamat po sa inyo magbate. Ngayon po, pumasok na po ang iba. Pasok. Sino ba to? Sige mo na. Sige po, Rosie Kayanong, pasok! Yes, good morning po Pastor Edwin at sa lahat ng nasa FB Live at saka sa Google Meet. Shout out to John Praba Falga, Marites Lisondra, Laura Actob, Joel Amogues, and Princess Oy Almonte. Yun, mamaya sila magre-review. Yun lang po Pastor. Charito morning. Okay, Charito morning po. Sige, tawa ng tawa si kapatid na Cyril. Pasok, Cyril. Bati na po kayo. Huwag yung tantanan. Ayaw natin Cyril. Sige, pasok po tayo mula doon sa malayong lugar. Pasok po. Sino po ba gusto nyo? Na huwag nyo tantanan ng pagbate. Maricena, pasok. Kapatid na Maricena, go ahead, pasok po kayo. Ate Marie, go ahead po. Ay, wala. Okay, shoutout din po sa mga kamag-anak ng asawa ko sa Samar. O binabaha daw sila. Okay, shoutout po sa mga nakikinig sa amin doon sa Samar, mga Durin family, no? So, sige. It seems na we are already running out of time para mag 1 hour. Maraming salamat po sa inyong pag-attend sa umagang ito. Bagamat may mga technicalities tayo, mga pangyayari, nananampalataya pa rin ako na inayos din ng Diyos. Salamat po sa ating Panginoon at nakaraos tayo ng araw na ito sa kabila ng lahat ng mga hindi inaasahan. Si Maricena na-rapture daw siya. Sige, balik ka kapatid kasi ra-rapturein ulit tayo. Okay, balik ka. Hina daw ng signal. Okay, so maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayong lahat mga kapatid. Stay blessed po. Thank you po. Thank you po, Pastor. Salamat, Pastor. Thank you. Salamat po sa lahat. See you tomorrow. Salamat po, Pastor. Day. Balik ka kapatid. Salamat po sa lahat. Ra-rapturein ulit tayo. Sa lahat. Charito po. Okay, Charito po sa atin lahat. Mahal na mahal ko. And thank you po, Pastor. Thank you, Pastor. Charito po. Charito po so much po. Thank you so much, bro. Okay, maraming salamat po sa ating lahat. Again, mga kapatid ko dito sa The Bride of Christ TV, mahal na mahal ko po kayong lahat. At sa mga nanonood po ng broadcast na to sa YouTube channel, salamat po sa panonood. Patuloy lang po kayong mag-obserba sa aming channel, dito sa channel na to, and see the difference. Salamat po.